Bawal pumarada anumang uri ng sakyan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ayon sa Metro Manila Council at MMDA. Ano kaya reaksyon dyan ng ating mga kapusong motorista? May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Hindi pabor ang karamihan sa mga nakausap natin dito sa lungsod ng Maynila kaugnay sa plano ng Metro Manila Council na magpatupad ng total ban sa mga street parking sa Metro Manila. Narito ang aking report. Parada na sa kalsada, parada pa sa bangketa. Ganyan ang sitwasyon sa bahaging yan ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Sa kuhang ito, makikita pa na dalawang linya ng kalsada ang sinakop ng mga sasakyan na iligal na nakapark. Kaya ang ilang pedestrian, napipilitan na rin na sa kalsada na mismo maglakad. Yan ang target solusyonan ng pagtatakda ng no parking zones ng Metro Manila Council. Base sa MMDA Regulation Number 25-001, bawal ang pagpaparada ng anumang uri ng sasakyan sa mga pangunahing kalsada tulad ng C1 hanggang C6, R1 hanggang R10, Bonifacio Drive, Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway, Dr. A. Santos Avenue, Ninoy Aquino Avenue, Shaw Boulevard, Boni Avenue, Alabang Zapote Road. Ayon sa MMDA, papayagan namang pumarada ang mga sasakyan sa mga national secondary roads sa limitadong oras. Pwede raw itong i-regulate ng mga lokal na pamahalaan depende sa kanilang ordinansa na ipatutupad. Ayon sa jeepney driver na si Marlon Tabunda, tuwing gabi lang naman niya kailangan magparada. Kaya dagdag problema pa paghahanap ng parking space dahil may kamahalan daw ito. Hindi po sir po. Kasi paano naman kaming mga mahirap na maliliit na operator. Pero kung talagang ipatutupad, wala kami magagawa. Wala lang pahingan jeep. Araw-gabi na ang biyahe. Hindi rin pabor ang 64 years old na si Tatay Maxi. Hindi ako pabor dun Paano naman yung naghahanap buhay? Dito sa Maynila, may mga lugar tulad ng Recto kung saan binibigyan ng espasyo sa parking ang deliveries ng mga negosyante sa lungsod. Igan, plano ng MMDA na maipatupad yan bago ang Christmas rush para maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko, lalo na sa mga pangunahing kalsada. Yan ang unang balita. Ko po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.